kay Mama Mary po yung Lucas 1:42, yung bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. May napanood kasi ako sa MCGI na nagpi-preach na sa Magandang Balita Biblia dinagdagan daw ng Katoliko ng ano, yung sa babaeng lahat. Pero ang nakalagay talaga sa ang dating Biblia ay sa mga babae lang. O sige, Gano'n po yung ano katotoo. natin, tingnan natin sa ang Biblia, no? Luke 1:42. Lucas 1:42. Yes. So ito ang ating mababasa. Napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinala mo sa iyong sinapupunan. So ano ang objection nila dito? Dinagdagan daw ng mga Katoliko sa Magandang Biblia na babaeng lahat. Kasi diyan sa mga babae lang, hindi talaga sa babaeng lahat. Gano'n po yung Okay. katotoo. Okay, so ganito yan kapatid. Una, ang magandang balita Biblia is not a Catholic Bible. Pero tinanggap siya ng simbahan. Kaya nga mayroon din tayong version ng magandang balita Biblia. Alright? Pero yung magandang balita Biblia natin na version is yung mayroong Deuterocanonico. So, para makita natin kung ano talaga ang sali ng Katoliko, basahin natin ang Douay-Rheims version kung ano talaga ang nakasulat. Kasi ang Douay-Rheims version, yan ang official Bible English ng mga Katoliko. So, basahin natin kung ano nakasulat dito. No? As she cried with a loud voice and said, "Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb." So, kung makikita natin kapatid dito, she cried out with a loud voice and said, "Blessed art thou among women." So, among naman dito ah. So, higit siya sa babae, sa mga babaeng lahat. So, wala tayong pinalit bro kasi yan ang pinaka-Bible natin. At tandaan mo palagi, ang Douay-Rheims version is translation yan ng pinakaunang Biblia sa lahat, ang Latina Vulgata. Wala pang mga Bibliyang Protestante, yan na ang ginagamit ng Katoliko kapatid. Kaya hindi nila tayo pwedeng paratangan kasi sila ang kumopya sa atin at hindi tayo ang kumopya sa kanila, okay? So yung sa ang dating Biblia, tinanggal nila yung babaeng lahat. No, Ginawa lang. ganito yan. Ang mga translator ng Bible kapatid, ang translator ng Bible, meron silang sinusunod na mga rules. Ang Bible, merong dalawang konsepto sa pag-translate nila. Merong tinatawag na ah, literal equivalence at dynamic equivalence. Dapat malaman nila yan. Hindi lang basta, bakit iba dito? Pinalitan ng mga, hindi ganon. No? Kamangmangan yon. Dapat i-search nila kung bakit iba-iba ang pagkasali ng Bible. Dahil ang mga scholar, yung mga translator, mayroon silang sinusunod na rules. Yung isa, yung dynamic equivalence at yung literal equivalence. Ano bang ibig sabihin nun? May mga translator na kung ano ang original Greek, dinirektan nilang i-translate yun sa wika natin. Kung ano talaga ang literal na meaning ba or literal na sinabi sa original. Kaya literal equivalence. So, kung ano yung sinabi sa original, yun ang sinabi ng, ganun ang pagka-translate. Kaya literal equivalence. Mayroon namang dynamic. Yung dynamic equivalence, depende sa translator kasi minsan hindi malinaw ang mensahe nung sinasabing talata. Hindi malinaw. So ang mga translator niyan, binibigyan nila ng ano rin ng pagka-translate na parang dahan-dahan para maunawaan. So ganon. Ang mga translator bro, hindi yan sila nagkakabanggaan. Mayroon lang silang perspective ba na paano i-explain yung nasa original. Pero the essence there is higit talaga siya na pinagpala sa babaeng lahat. Kapatid Derek? Yes po, yes. Mm-mm. So wag nilang Ah, paratangan ng mga Katoliko kasi ang Katoliko mayroong sariling Bible. So ano ang ibinaba ng simbahan, yun ang susundin natin, hindi ang kung ano ang sinabi ng mga salisalin na translation, hindi.
Dahil tayo nagdi-depend tayo sa turo ng simbahan, kapatid, at hindi sa translation ng mga Bible. Okay po. Kasi sinabi kasi nung isang MCGI na ano talagang ang nakalagay lang talaga doon sa mga babae kasi may babaeng din pinagpala at kagaya ni Elizabeth. Gaano po katotoo yun, bro? Yes, sa Lucas 1:1 hanggang 9, si Elizabeth kinalugdan din. Actually, hindi lang si Elizabeth, pati si Zachariah, ang asawa niya. Kinalugdan sila ng Diyos. Kahit dahil sumunod sila sa batas ng Diyos, kinalugdan sila mag-asawa. Kaya nga, binigyan sila ng regalo at yun ay si John the Baptist. No? Bilang pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. Inisip silang kalugod-lugod kaya binigyan sila ng anak at yun si John the Baptist. Pero never sinabi sa Bible na si Elizabeth is pinagpala sa babaing lahat. Si Inang Berheng Maria lang ayon sa Bible translation at yun ang turo ng simbahan, kapatid, at hindi dahil sa translation lang ng mga Bible. Focus sa kung ano ang turo ng simbahan. Ang turo ng simbahan, si Inang Berheng Maria, mababasa man yan sa Bible o hindi, siya ay pinagpala sa babaing lahat, kapatid. Nakuha Thank mo? you po. Nakuha ko na po. Thank you po, Bro John Ray. Bro John Ray, tuloy po ba yung debate niyo sa Muslim? Yes, bukas. Hindi siya talaga formal debate at talakayan siya. Pero Talakayan ako lang. ang unang harap sa kanya, and then kung mayroong susunod na mga kasamahan namin na haharap sa kanya, kasi pinapasok ni Brother Jando kasi nangungulit daw. So, after ko, kung mayroon pang magtanong naman sa Muslim, sila naman. Pero kung wala, ako ang magpapatuloy, kapatid. Nag-abot daw siya ng hamon kay Bro Wendell Talibong. Ang patunayan daw niya yung sa Quran po. Hindi, bukas muna, tapos bukas siya makipag-usap kay Bro Wendell. Sige po, sige. Thank you po, Bro John Ray. Yun lang po, Bro John Ray. Salamat, Salamat kapatid. po. God Salamat po. bless. Maraming salamat. Okay. Mm-mm. Thank you. So dito naman tayo sa susunod na, kapatid, si Redmi Note 8. Sister Redmi, pa-open po ng camera at pa-unmute. Hello bro. Yes, good evening po, sister, brother pala. Kanang gabi sa lahat. Yes, Ito po yung camera bro, about, camera. okay lang po ba? Hindi ko muna ako mag-open kasi about marriage. Sige, ano yung katanungan mo, bro? Ay, ako po yung gabi ng tanong na invalid yung marriage namin kasi through deception. Mm. So, ang tanong ko, pwede po ba kaming mag-communion? Pwede ba kayo mag-communion? Invalid yung marriage nyo? Oo. Okay, so, Brother Angel. Yes, yun po yung ano mo, no? Yun po yung concern mo, no? Napakaganda ng ano. Yung tanong mo kahapon yun, yung nagkaroon ka ng deception, and sabi mo invalid ang marriage nyo po. So, pag si father na nagsabi kasi, no? Yun ang mahirap dun. So you're living in a mortal sin and parang live-in lang kayo kasi invalid nga because there's a deception. No, but hindi kita anuhin ngayon diyan, bro. Ang pinaka-importante, mas magandang gawin mo, bro. Pumunta ka sa pari before yung Sunday bago magmas. Ipaliwanag mo 'yan or wag muna, much better. Wala namang masama doon kasi nga dahil nga doon may nalaman ka. Pero mas maganda kasi sabi nga ni Father, no, ang magbibigay ng advice sa iyo doon sa ano kasi sinabi naman ang pinagtataka ko lang, Brother Ramir, ano ba yung talaga sitwasyon at ito ba talaga ay grabe? Kasi sabi naman dun sa bago siya maging grounds for annulment or impediment na walang visa talaga, may something na very, very serious na magkakaapekto sa buhay mag-asawa. No? Yun pa lang, doon siya magiging grounds for annulment. So, sa'yo ba talagang ganun siya kaano? Kasi kung hindi naman nasa sa'yo kasi kung feeling mo na talagang very, very serious siya, which is really affected your relationship between you and your wife, there is a deception. Invalid. Kasi nga, kaya nga sinasabi ko sa iyo kagabi, kung kaya naman i-forgive at pass is pass, no? At kung palagay mo valid naman yung reason niya,
tanggapin mo, walang problema dun eh. Kaso ang nangyayari kasi, kung ang paliwanag kasi ng simbahan is deceit, kung ito'y pwede siyang annulment o ibig sabihin pag pwedeng i-annul, ibig sabihin nun, invalid nga. Pero kailangan seriously affected siya, nakalagay, binabasa ko mabuti yung ano no. So ang sabi niya rito, sandali titingnan ko yung ano niya no sa impediments natin. Kailangan ako kasi yung ginagawa ko diyan, pinag-aaralan ko letra por letra. So sabi rito, the marriage is invalid when one of the two parties was deceived concerning some quality of other party, which is very nature can, yun nga, yung very nature can seriously disrupt the partnership of conjugal life. So, yun bang magiging hadlang talaga daw siya, no, sa seryoso sa pagiging mag-asawa. So, ikaw makakapag-ano nun. Kasi kung hindi naman siya ganun kaseryoso, invalid siya. Kasi nga, nasa sayo. Kaya nga sabi ko nga, ano ba yung talagang seriously disrupt the partnership? Sabi rito it should be seriously disrupt the partnership of conjugal life para siya maging invalid. So, anong palagay mo kapatid? Talagang ganun ba katindi yung ni-reveal niya sa'yo para sabihin nating invalid yung kasal nyo? Palagay mo, ikaw nakakaalam kasi nun. Ayaw naman natin i-discuss dito sa public. So, asa sa'yo, no? Kasi kung talagang nakalagay dito, seriously disrupt the partnership, kung talagang medyo grabe na, may panlulokong nangyari. Halimbawa, may pangalawa pala siyang, halimbawa, pangalawa ka na pala, may another husband siya. Ibang usapan 'yon, no? Mayroon siya palang asawa sa iba. Nagpakasal siya doon. 'Yon, no? Talagang grabe 'yon dahil nga bigamy 'yon. So may kasalanan siya malaki doon na maapektuhan ka doon. Or ano ba, nakalagay dito iba underage, no? Underage pala siya. Sinabi niya ganito siya. May mga ganyan dito, may mga iba pang ano. So if it is really serious about it, kapatid, examine it, no? Examine your conscience, and then ikaw mag-ano no, at kung feeling mo na talagang serious, is very serious matters yung pinagtapat niya sa'yo, invalid po yun. Can you receive communion? Hindi. Kasi nga may panluloko nangyari. No? So, kung matindi ang panluloko niyang ginawa at na-reveal mo o nalaman mo, hindi pwede yun, invalid yun. Then, you cannot receive the communion. Or you can ask Pare, also magtanong na, pare. bro. Ha? Ganito bro, much better magtanong ka din dyan sa canon lawyer nyo. Canon para sigurado talaga. Kasi kami dito, based lang sa mga nababasa natin, no, si Brother Angel, pero ang mas nakakaalam talaga niyang kapatid, kung pwede ka ba, kasi medyo yung komplikado yung estado ng buhay niyo mag-asawa, pumunta ka sa canon lawyer at canon lawyer ang makapagbibigay sa iyo ng kalinawan yan. Correct. Sige po. Hindi, kung walang canon lawyer, bro, pwede naman. Si Father, sigurado naman tayo, may idea siya tungkol diyan. Posible namang walang canon lawyer. Lahat ng diocese may canon lawyer. Wala namang diocese na walang canon lawyer. Kung mahihirapan siya kako, so yung mga pari naman about marriage, they're all knowing Punta muna sa pare. Yes, subukan mo muna. Bago magmisa, subukan mo Then sabihin canon siya. lawyer. Yes, so Yun. kasi mas madali kasi yung Kasi pare, minsan kasi may mga bro, ang problema kasi sa mga pare, iba-iba rin ang opinion. May pare na hindi talaga totally sa doctrine ng simbahan. Ang canon lawyer kasi, yun talaga yung korte nila. Yang problema mo, korte nila yan. Kaya nga sila tinawag na canon lawyer kasi yan ang kanilang pinag-aralan. At yung mga canon lawyer, hindi po yan mga abogado, mga pari din yan. Kaya much better talaga mag-seek ka rin sa mga professional na yun talaga ang kanilang trabaho. Kasi sa simbahan natin, puro pari, pero iba-iba ang kanilang korte. So sa case mo kasi, maaaring magkamali si Brother Angel, magkamali kami, maaari lang at maaari namang tama kami, pero para masigurado tayo,
doon tayo sa nakakaalam talaga. Kasi komplikado ang ano nyo kasi komplikado ang situation nyo. Hindi ka sigurado na talagang kinasalba kayo o hindi. So much better doon ka mag-seek sa mas nakakaalam talaga bro para mabigay niya sa'yo yung tamang explanation at ano ang dapat mong gawin dyan sa sitwasyon nyo kapatid. Sige po. So as of now, so about communion, hindi pa namin kasi alam po talaga. Tama yung sinabi na Brother Angel kasi kung talagang yun na nga problema kahit ikaw hindi mo masabi So yung kay Brother Angel ang sa kanya lang kung man talagang may panluloko, hindi ka talaga pwede mag-receive based sa katuruan ng simbahan. Kaya nga need mo ng canon lawyer para maliwanagan ka. Kasi Sige po. korte ng mga canon lawyer yan. Lahat ng diocesan may canon lawyer. Walang diocesan na walang canon lawyer. At ang problema rito, Bro Junri, hindi naman natin alam talaga sitwasyon. So, ikaw nakakaalam yung kapatid. So, kung mapa-private mo si canon lawyer o si priest, si father, masasabi mo lahat sa kanya. Kung sasabihin niya, okay lang yan, tanggapin mo lang. O, pwede. Or, invalid yan. Kasi, bakit? Hindi kami pwede based sa aral ng simbahan lang kami, but yung the real essence, yung talagang the real situation is nasa sayo. And yung pangyayari, ikaw lang nakakaalam and your wife. So, ano ba, ayaw naman namin sabihin sa'yo, huwag ka mag-communion. Mahirap din yun dahil nga magkakasala ka ng no? Yung missing of Sunday of obligation, no? Which is malaking kasalanan siya, grave sin. So, much better consult if there's, kung may canon lawyer po, at sabihin mo talaga yung nangyari kasi kami hindi namin alam. And that's exactly the reason yung idea lang maibibigay namin, but at the same time, we give you the best idea para sigurado kasi masasabi mo yung nangyari dun sa canon lawyer o sa pare. Yan. And then, sa kanila itanong, pag sinabi nila invalid, pwede ba mag-communion ka mo? Then, sila magsabi, hindi po kami. But we can just give you some ideas of the teachings of the church lang po. Yung po kapatid, ikaw na at least mare-reveal mo sa kanila yung tunay na pangyayari kapatid. Okay, so bro Redmi, okay na ba yan? Okay na po yun. Maraming salamat po sa kaliwanagan. Yes kapatid, maraming salamat. At kay Brother Ramer naman, Bro Ramer. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, mas maganda ka pa sa gabi kapatid. Nagbukas ka na ng camera kanina, ba't mo pinatay? Bukas mo. Kasi mas maganda kasi yung mga kausap namin tao talaga ba, yung may camera ba? Medyo, Yan. Kumusta brother? Okay lang, Brother John Ray. Okay, anong tanong bro? Lagi ako nanonood dito at saka magandang gabi sa inyong lahat. Yung ako isang OFW, pwede lang ba mag-prayer ng Chaplet of the Divine Mercy na hindi nakaluhod, halimbawa kung nasa trabaho, pagkatapos, o walang rosary? Kasi ang tanong mo kung pwede bang mag-pray ng Divine Mercy na nakatayo during work? Or nakaupo, parang ganyan. Pero at saka walang hawak din na rosary kasi wala naman kaming rosary dito. Ganyan ba? Okay, so ibigay naman natin yan sa isa pa nating kapatid dito, no? Sino pa? Si Brother Romel A. Palma. Brother Romel? Yun nga nasa isip ko, sabihin ko sana si Bro Romel. Bro Romel? Okay, so ibigay naman natin yan sa isang kapatid dito, no? Si Brother Romel A. Palma. Brother Romel? Lakas ang TV niya. Okay, yung si Brother malakas ang TV. So ikaw na lang Brother Jando. Brother Jando. Ako? Ikaw na, andyan ka na rin. So, akala ko nagtatabyog ka pa ng duyan. Kanina pa ako rito, no? So, yun ang tanong niya, bro. Kung kausap mo si Dick, kung ang tanong niya is kung tawag dito, okay lang daw ba na manalangin na nakatayo at pwede din ba manalangin ng rosaryo kahit walang rosary? Oo, pwede naman. Pwede. Nakanalangin nakatayo, pwede mong gawin yan. Sa seryoso ka lang. Mercy, bro. Basta heart to heart lang. Yes. Pwede, pwede bro, pwede.
Tapos mag-grocery ka nang wala kang dalang grocery, pwede rin yun. Gamitin Pwede mo yung rin kamay. kasi dati ginagawa namin yan dati doon sa loon, daliri lang na gano'n ko. Ngayon hawakan ko para hindi ako lumagpas. Daliri. Oh. Nagawa ko yan dati sa loon. Oh. Hanggang sa nakabili na ako ng ganito. Ganito yung rosary na na bracelet. Yung bro, yun ang ginagawa ko bro dati. Oh, pwede Pero yun bro. yung Chaplet of the Divine Mercy, pwede din yon. Chaplet of Divine Mercy, ano yun, Brother Angel patungkol sa bagay na yan. Brother Angel, pwede ba daw yung Brother Angel na idasal yun ng walang dalang Brother Angel, At saka nakatayo ba? nakatayo. Okay, sa turo po ng simbahan, maliwanag po, even the Rosary or Chaplet of Divine Mercy, of course, is most desirable kasi daw, sabi nga rito, yung posture for saying the Rosary or sa Divine Mercy is kneeling. But ang simbahan po, lagi siyang dyan, open sa ganyan. It depends on the situation nga, no? May mga na walang time na makapag-kneel. So ang prayer of kneeling or standing, it's not mandatory. Okay? So ituro po na simbahan 'yan. It's not mandatory lalo na sa mga may sakit, hindi pwede lumuhod 'yon, no? Yung sitwasyon naman nasa trabaho ka na nag-aano ka lang, no? Kumbaga nagnanakaw ka ng oras, nag-aano ka ng yung time mo lang para medyo nagtatago ka lang at mahirap mag-kneel, mahirap yung church understand those. Kaya may mandatory, di naman mandatory 'yan, no? Depende sa sitwasyon, but muli, no, yung pinaka-reference talaga, no? Kahit ako rito, minsan nakaupo, pero siyempre, minsan matagal din 'yon, no? Minsan nakaluhod ka. So medyo rin sa paa. Uupo. Kaya mga Franciscan friars, pag magsisimba po kami sa isang na Franciscan friars, yung mismong Saint Francis, mga pari, magro-rosary muna 'yon. Nakaupo, no? Even dito naman, no, ganun din actually, even consecration walang kneeling. Tinanong ko sa bishop namin, sabi nila okay lang daw walang kneeling. Biro mo, misa consecration 'yan, dapat lahat yung kino-consecrate yung hostia. So, it's not a mandatory, kapatid. Ang pinaka-importante, Tuloy. kung kaya mong okay lang, mas maganda siya. Pero kung hindi, okay lang din 'yon. Ang mas importante yung ako sa focus ka. Jum. Nep, upo ka. Yun. Importante po, it's not a mandatory, case-to-case basis. Kung talagang hindi nyo kaya, okay lang po yun. Importante yung focus ka at seryoso ka sa pagdarasal, kapatid. Salamat bro Angel. Pagkatapos yung kasi dito minsan kasi maintenance maintenance lang trabaho namin. Pag relax, lalo na pag sa hapon, naisipan kong pray ng Chaplet of the Divine Mercy. Lagi ko nang ginagawa yon na halos halos 2 years na ata. Pero walang hawak na rosary, tsaka wala ding kasi nga pag mahabang time na kakaupo kasi nga naghihintay lang ng problema. Kaya yan ginagawa ko madalas, halos araw-araw. Pero pag nandito naman sa bahay, nakaluhod talaga pag once na merong yung time na magdasal, parang ganyan. At saka bro Angel, sa inyo lahat, meron din akong kunti, baka pwedeng makapulutan din ng aral at saka pamarisan ba yung tawag nito, kasi saka lagi kong kapapanood sa punto por punto, at saka naikumpisal ko na rin kasi nung time na yon, nung pag-uwi ko ng bakasyon, 2 years na rin ako mahigit dito, hindi pa nakauwi. Pagkatapos nakaumpisal ko na ngayon. Pero dahil nga sa kahinaan natin, yung katulad ng madalas niya sinabi dito, yung masturbation, pagkatapos bilang OFW, talagang mahirap talaga siya, tawag nito, yung iwasan. Ngayon, nung narinig ko naman uli, nung panghuli kong narinig, 2 years, parang 2 years nata ngayon yung nangyari. Din yun, September or October. Nung narinig ko nga, sabi ko, parang napaiyak ako sa sarili ko. Sabi ko, Lord, kung ganito man lang, nakasanayan na naming masturbation, lalo na nung ilang taon sumula pa nung bata hanggang ngayon, talagang napakahirap iwasan kung sakasakaling
kami yung sarili ang susundin namin. Na-try ko na rin na iwasan, naiwasan siya ng mga ilang araw, ilang ano, dahil nakasanayan, 3 linggo, sa isang linggo, 3 beses, 4 na beses pa ganyan. Hanggang napaiyak ako dahil nga kung sabi ko, kung mamamatay lang naman, kung mabubuhay lang kami na mapunta lang din ng impyerno, sabi ko, Lord, ano bang dapat kong gawin? Kung susundin ko ang sarili ko, talagang try ko na matagal na, nahihirapan ako. Tumulo yung luha ko, umiiyak ako dahil nga sabi ko, kahit ako lang mag-isa, sabi ko, napakahirap siya kung ilang beses ko na nag-try na talagang pigilan siya at saka naikumpisal ko na nga. Pagkatapos, nung nag-rosary ako, inaano ko siya yung kasama ko siya sa prayer intention yung ganun nga, sabi ko, Mama Mary, prayer intention ko to, tulungan mo ako na kaya kong magpigil sa sarili na hindi na makapag-masturbate dahil matagal ko nang ginagawa to na gusto ko ring pigilan dahil kung mabubuhay man lang kami na mapunta lang din sa impyerno, anong silbi ng pagbuhay namin dito sa lupa na para papunta lang doon. Umiyak ako noon pagkatapos ng time na yon na nagdasal ako ng Holy Rosary. Tapos yun nga ang prayer intention ko. Alam mo ba, sa awa ng Diyos, 2 years na mahigit. Parang kung hindi ako nagkakamali, September 2002. Sa awa ng Diyos, kahit kunti hindi ko parang siguro grasya ng Diyos na hindi na naisip at saka parang may protection na siya, parang lalo na 2 beses parang may pumapasok na parang ano ba, pero ang protection ng Diyos nandiyan yun kung totoo lang, kasi umiiyak ako nung time na yun dahil kasalanan, kasi grabe ang kasalanan. Tapos ngayon, sa awa ng Diyos, alam mo, ito pwedeng magawa sa ibang tao. Kung nagawa ko sa tulong ng Holy Rosary, posible magawa din sa ibang tao. Kasi nga, na-approve ko na. Kasi nga, nakasanayan ko na talagang lalo na kami dito wala namang, yun lalo na bukang bibig namin mga OFW dahil nga sa ganyan. Pero sa awa ng Diyos, talagang malaking grasya sa Diyos na iwasan ko sa loob ng 2 years na mahigit dahil nga at saka parang Amen. Holy Rosary Month nga ata yun, Holy Rosary Month tong October. Yun, totoo yan, Brother Angel. Talagang grabe, sa awa ng Diyos. Mapapaiyak ako parang, hindi pwedeng posible, hindi yung sa ibang tao, pero yan na nangyari sa akin, posible din mangyari sa kanila. Huwag lang manghinawang magdasal. At saka yun din nung time na yon, nung na yon, simula noon, kahit pagod, galing sa trabaho, galing man sa lakad, pag-uwi ko talaga na, parang nasanay na akong magdasal din ng Santos na Rosario na parang yung simula nung nagdasal hanggang sa awan ng Diyos, talagang walang patid yun na nakadasal ako ng Santos na Rosario daily. Kaya yun, isa yun sa gusto kong ma-share sa iba, baka kaya din nila kasi ang kasalanan napakahirap, kung walang gabay, walang tulong. Kaya yun lang, Brother Angel, malaking bagay yun. Salamat din sa punto por punto. Kasi dahil dito, marami akong natutunan. At saka, grabe, sobra. Lalo na yung mga sacramentals din na ni Father Darwin na nakakatulong din. Amen. Salamat po sa Diyos, no? Sa Diyos po ang kapurihan, pasasalamat lagi, no? Kami ni Jesus, no? 17:10, no? Ng Lucas, sabihin niyo na kayo aliping walang kabuluhan. So, salamat sa Diyos at sana sa lahat ng mga nakikinig ngayon, no? Ayun, no? With the guidance of the Holy Spirit at sa banal na rosaryo, pagdarasal, spiritual nourishment, alam niyo, kaya. Akala lang ng iba hindi. Pero ang gawin lang nga, ang gawin lang natin, yun nga, tama yung ginagawa ni brother sa lahat na nakikinig para maiwasan po yan, no? Maging busy kayo sa trabaho, lalo na sa pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa punto-por-punto. Marami nang nabago dito. Marami nang nabago kasi kaya salamat sa Diyos, binigay niya po sa atin itong punto por punto, no? Paalala sa lahat, Genesis 38:9-10. Yung mga naglalabas ng similya, kahit yung topic ko po kanina, napakinggan nyo? Opo, napakinggan ko po, Brother Angel. Oo, so napansin niyo yun, kahit sa mag-asawa, bawal ilabas, no? Ilabas yung similya sa labas ng puwerta ng babae pag nagme-make love. So, kasi
sabi ng Diyos talaga, pinatay niya si Onan, no? Dahil dun sa paglabas niya na Semilya, bawal Oo. po. So, salamat sa Diyos at nakatulong po ang punto por punto sa inyo. Oo. God bless po. Lagi ko rin pinanood yan si Father Chris Ilar sa Divine Mercy at saka sa EWTN, Brother Angel. Amen. May request si Salamat. Sister Caroline po dito, yung sa prayer warrior namin. Kung interesado ka ba daw, baka gusto mong pumasok sa online prayer daw ng punto por punto prayer warrior. Message mo daw si Sis Hilda. Sige po, Brother Angel. Sige po. Tignan mo yung Sis Kung Hilda nag-gusto mong- Palisa. Hilda kung may Palisa time, ba, Bro Jando? Gilda. Gilda Palisa. Gilda. GIL as in Ang dami go. na nila, napakarami na nila online prayer po. Ang dami na nabago at na-bless po. Paki-ano mo, Bro Jando? Okay, Gilda Palisa, si Ate Edna po yan, no? Siya yung head nila. So, kung gusto madalas ko na narinig yun, Brother Jando. kung gusto mo sumali sa kanila, open ka, kontakin mo si Ate Edna. Okay na ba yung Brother Ramir? Salamat, Brother Jando. Brother Jando, 2019 pa ako nagsubaybay nung sila Father Darwin pa yung sa Loon pa. Sa Facebook pa lang dati, 2019 pa ako. Wow. Mahaba ba yung pinagsamahan natin, ano? Pagkakalapi din na ako. Talagang sa live pa lang ni Brother John, ninyo ni Brother Father Darwin, lagi na ako nagsubaybay na set out nga ako ni Father Darwin din sa live sa Facebook pa. Facebook pa dati yun, di ba? Facebook. Facebook. At sa YouTube, oo. Sige, thank you, Brother Ramir. Salamat. Solid pala si Brother Ramir na ating, taga-subaybay. So, bigyan ko muna ito ng pansin to isang comment dito sa ating WhatsApp from 4326. Sabi niya, ito ipasa ko kay Brother Romer. Brother Romer, gising ka ba dyan? Yes, Bro John. Okay. Kala ko natulog ka na. Sabi dito ni 426, last month, yung kasama ko sa boarding house, mga babae po kami, sa katabing kwarto, pinuntahan daw siya ng wakwak nung nag-brown out. First time natakot siya, dati naman siya matapang. Kaya pinasama ko na lang siya sa kwarto ko para dun na siya matulog. After 2 weeks, nalaman ko na buntis pala siya. Hindi pa kasal. Hindi po ba makontaminate ang kwarto ko kung kasama ko ang buntis na hindi pa kasal? Mormon po siya. Brother Romer, sa'yo ito. Okay. Kung po, yung contaminated ka, once na nasa kasalanan ka po, makontaminate ka, tapos yung fear, tapos yung yung mga superstitious belief, kung meron ka man yan, makontaminate ka. Pero once nasa grasya ka, tapos tinutulungan yung mga nangangailangan, for example, kung nag-practice ka ng cares, nasa sanctifying grace ka, hindi ka makukontaminated. Pero yung sabi mo na nawakwak siya, dapat po nating malaman kung totoo ba talaga nawakwak yun, kasi marami naman po sa ating paligid, lalong-lalo na kapag kagabi, maraming mga ibon na wakwak ang nila, yung the way sila, yung tono nila, mga ganyan, ang dami ng mga ganyan dun sa Bukidnon. Mga ibon sila, pero meron din akong kaso dito na wakwak na kapag ka mag-deliverance, yung niya talaga, yung boses niya talaga, wakwak talaga. Kahit na dun sa Cebu, nag-surrender, wakwak, ganon, marami naman. Pero sa pagkakaano natin, hindi natin alam kung yung ginagawa ng na yan, yung buntis na yan, meron siyang superstitious belief, kasi Mormons po, alam po natin na marami naman na mga ibang sekta natin, yung ibang sekta, na merong mga ganyan, yung superstitious belief, lalong-lalo na sa mga lalong-lalo na sa mga Muslim, sa mga Mormons, yung mga mahilig sila sa mga ganyan, mga anting-anting. So, ganun po, sister, once na nasa sanctifying grace ka po, wala ka pong hindi ka infested kapag kasi meron din doon sa time ng mga apostles na
pinuntahan nila ang bahay. Meron yun bro John Ray, na pinuntahan nila yung bahay ng isang pagano tapos lumabas yung mga demonyo. Sino yun? Kapag Sa ano, sa Gawa 19? yun bro, saan yun? Sa Gawa 19 na nung pumasok sila, yung mga demonyo na si pag-alisan, ganun, dahil po yung sa kabanalan po nila. Kasi walang space yung mga demonyo sa isang tao na puno ng kabanalan. Kaya nga po, maraming nagsasabi na yung contamination bro, baka contaminated ako. Yung parang ano na ba, yung hindi naman, parang ano na, yung pagan disposition, baka mag-contaminate ako dito kasi pupunta ako doon. Wala ka ng charity, siguradong contaminated ka. Kasi yung charity, yung love, yung kinakailangan. Kaya nga sinasabi na dapat na isave mo yung tao kung nasaan pangangailangan. Kasi once na hindi mo isave, hinayaan mo siya, namatay mo siya, di ano mo na yon, kasalanan mo na yon kasi wala kang charity. So wag po nating ilagay sa isip natin yung pagan dispositions na hanap ka makontaminate ako. Mamuhay ka sa grasya. Yun po ang pinaka-importante. Back to you bro Jando. Okay, yun po ang atong kasagutan ni Brother Romero dahil 10:28 na, lagpas na tayo. So, kailangan na po natin na magpahinga at may bukas pa naman. Wala Okay. bukas, may talakayan tayo bukas. Talakayan pala tayo bukas, no? Si Muslim. Okay. So, talakayan tayo bukas ng gabi. Si Muslim ang ating makakatalakayan. Pero may sinabi siya pa John Ray na kapag siya daw ay na mercenary o ad hominem, deklara agad siyang talo. Mas maigi ngayon para hindi niya gawin yung mga bagay na unnecessary. Yun, sabi na yun. So, yan ay kanyang pinangako talaga no na kapag siya ay nagsalita. Bro, nakita ko yung debate niya kahit sa channel nila ni Brother James. Mabait siya, bro. Hindi siya bastos. Mabait siya. Okay, so ito yung ang binabastos ni Dino Diaz, siya ang binabastos. Siya cool lang, tawa lang siya pero hindi siya bastos. Mabait. Ito yung kanyang mensahe. Sabi ko nga po, 'di ba? Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Mabait ngayon, mabait. Pag nag-personal attack po ako, talo na ako sa debate. Yun ang premise ko. So dahil walang debate, talakayan lang. Pero yan sinabi niya na na pag siya ay ng personal, deklara agad siyang talo. Talo na siya. So yan ay isang So ako ang magpapahayag muna bukas bro na. Ganon. Kasi ang topic kasi patutunayan na ang Biblia ay salita ng Diyos. Natanggap yung mga sinin ko sa iyo? Natanggap mo? Wala ka namang sinin sa akin. Sabi mo, ipadala sa wala ka namang sinindi. Anong wala? May sinin ako sa iyo, bro. Yung videos? Yung mga videos. Nakita ko na, bro, at napaghandaan ko na. Okay, so yun. Salamat pala doon. Oo. Okay, so pasalamat na tayo ating unahin ngayon si Brother Romel Palma. Kung gising pa yan, Brother Romel. Salamat muna, Brother Romel. Salamat, bro. Ayan. Salamat sa ating Panginoon at salamat po sa lahat. Back to you, Brother Jando. Brother Romel, pasensya ka na kung minsan hindi ka natatawag para sumagot kasi mas maganda sana kung kung tinawag ko siya kanina, wala siya. Bro, nag-chat ako kay Brother Angel, sabi ko maghapunan kami after niya yun pala. Kasi narinig ko kanina na tinawag siya ni Brother Junre, kaso nga lang wala talagang sumasagot kaya umupo na lang ako dito. Magpapahinga ako, bugbog sarado ako buong araw. Okay. Salamat brothers sa payo. Ikukumpisal ko po ang naging disposition ko. Salamat sa Panginoon. Meron pala naghahamon pala dito sa sa WhatsApp. Ang dating Daan member siguro ito. Sabi niya dito gusto niya makadebate si Darwin Gano. Sabi ko naman kung si Padre hahamunin mo, mag-ready ka, punta ka sa Tagbilaran, nung kayo magdebate. Kung di siya nag-response, siguro hindi niya nababasa yung text, yung chat ko. Pero sabi ko na sa kanya, ako naman matagal na akong naghahanap ng MCGI na may lakas ng loob na magipagtalakayan sa akin at ang topic ay patungkol sa mga maling aral ni Eli Soriano. Total, naghahamon ka,
Sa'yo ko na lang kaya ilaban nito. Kung papatulan mo yung hamon ko, sisiguraduhin ko sa'yo na mahihirapan ka. Sabi ko sa kanya, hindi pa siya nag-response, pero hintayin ko mag-response ito. Bago Baka nila, sakali. Fernando, Oh. bago nila tanggalin yung puno, tanggalin muna nila yung ugat at ikaw yun. Oh, at saka based sa ko sa kanila sa dating daan, may pagtalakayan lang yan pag-aral ng iba ang pagtatalakayin. Pero pag-aral nila, iwas yan. Yung pahayag ni Eli Soriano sana, i-justify nila yung kung paano nagkaroon ng earth ang Diyos. Mga maling aral ni Soriano. I-justify nyo yun, kayong mga taga-MCGI, para magandang usapan. Ano nyo yun? Mga maling aral ni Eli Soriano. Meron kami mga collection kasi. Mga maling turo niya. No, siyempre, talakayin natin lahat yon. Sino ang MCGI kakasa dyan? Welcome kayo rito. Yung nila, patunayan nyo sa amin na totoo, i-justify nyo yung sinabi ni Eli Soriano na wala siyang pakialam kahit pa sinabi ni Panginoong Jesucristo na iisa ang tunay na Diyos, kasi sabi niya maraming mga Diyos. Mas maganda kung meron kang Brother John Ray, meron kang video. Meron ako. Meron. Sige, ihanda mo yan. Meron. Sana nga mag-response ito si Pwede bang malaman ng prayer ng consecration of senses? Uy, pwede bang malaman ng prayer ng consecration of senses? Brother Romer, pwede ba ito sa ordinary na tao na malaman ng prayer ng consecration of senses, o sa pare lang ito? Bro, merong pinost si Padre yung sa consecration of senses. Nyo po, yung puntahan nyo lang po, hanapin nyo, kasi sabi niya kung pwede, personal bro, personal. Hindi pwede po sa yung sa lahat. Kasi direct commandment to. So pwede personal. Lagyan mo ng exorcism oil yung yung brow mo, yung noo mo, tapos yung mata, tapos yung tainga. Meron mga prayers diyan, yung consecration of senses. Para sa mga anak niya. Pero wag ka mag-direct command kasi delikado po tayo mag-direct command kapag ganyan. Hindi namin inaalaw kasi ang daming mariretaliate kapag wala sa grasya. Ang dami na dito nare-retaliate, wala sa grasya. Hindi mo naman baka yung sabihin mo lang yung pride na wala ko nasa grasya ako. Pride yan kasi hindi mo alam. Ang Diyos lang nakakaalam. Sige bro. Bro, sa Lunes bro, may katalakayan ka bro? Wala. Lunes, tingnan ko sa sa aking Google Calendar. Kung meron ba akong petsa sa Lunes? Petsa 28? Wala. Wala. Katalakayan. Sige. Wala. Okay. So, sabi naman dito ni 162, salamat bro Jado. Pwede ra bro mo walk in dira sa Bohol, o need pa magpa-schedule para mo na walk in tanan? Wala pa schedule dire. Ang pa-schedule pag na pag na trace na positive ka nga. Okay? So, atin namin sunod naman sa pasalamat naman ngayon si Brother John Ray naman. Brother John Ray, ikaw naman sunod bro. Hey bro, maraming salamat. So, once and for all mga kapatid, maraming salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihang loob na binibigay sa atin, lalo na itong punto por punto. Paalala lang muli, yung mga magiging ka-debate ko po bukas sa Pizza 4 at Pizza 9. So, medyo marami tayong natanggap na hamon kasi at tinanggap natin, ano pa ba? Yun, gusto ko lang paano na yung ebanghelyo natin kaganina mga kapatid, huwag nating hayaan na masira ang ating pamilya, dahil sa hindi pagtanggap sa katotohanan. At ang katotohanan na po yun, ang ating Panginoong Jesucristo na itinuturo ng inang simbahan. Yun lang, maraming salamat. God bless all. See you tomorrow. Okay, thank you sa iyo, Brother John. Ito na may bigay ng mga kay Brother Angel naman. Sa kanya pa salamat, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat
po, unang-una sa Diyos, no? At sa kanya lahat kalwalhatian kapurihan. Bro Jando, nakapakinig ka ba ng topic natin? Ha? Nakapakinig ka ba ng topic? Nakarelate ka ba? Hindi. Ah, So, nakatulog ako eh. patay tayo dyan. Hindi mo talaga tuloy alam restriction sa mag-asawa, bro. Nakatulog buti, ako. Okay directly, ka, Brother Angel, kasi, Maganon bro, ako. Angel, okay lang si Brother Jando siguro kasi ano yan, calendar method yan siya, Bro Angel. Dahil calendar method siya, bawal nga ilabas sa labas pa rin. Ay, hindi hindi ko ginagawa yan. Kaya nga ano eh. Calendar method siya, Brother Angel. Oo. Ginamit niya pang kumot, pang banig. Pasok lahat yun. Kaya nga nakalima na eh. I-review mo yung kahit may sexual restriction sa mag-asawa, Bro Jando. Nakatulog kanina kasi bigat na mataw kanina. Yung biga ko rito. Nakatulog ako. I-review mo, napakaganda. So sa lahat po na nakapakinig, no, yung mga na-feel nyo na may nagawa pala kayo, no, isama nyo na sa listahan nyo yung nagawa nyong ganun na paalala pag bawal yung mga basta't yun, yung pag-waste, yung bago daw, yun nga, pag nagka-climax na sila lalaki, kailangan daw ilabas yan, ipasok sa ng babae, no, ng asawa. So, hindi pwedeng ilabas talaga dahil na, yun nga, galit daw ang Diyos sa ganyan, no? Na wasting your no? Yung yung binhi, no? The seed of life. No? Paalala po sa atin, sana ma-share niyo po sa lahat. Ang dami natin matututunan at masasave na kaluluwa. At muli, paalala ng Ebanghelyo kanina, sabi rito ng ating Panginoon Jesucristo, ulitin natin, sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan at kayo ng mga mangyayari. At kung umiihip ang hangin sa timog, ay sinasabi ninyong iinit at magkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Ayan. Nakikita nyo na pa yung kasalukuyang panahon ngayon. Tumitinding baha. One day rains, no? Katumbas ng 3 buwan. No? Kakaiba na po ito nangyayari ngayon. Yung mga matataas na area, bumabaha na rin. And that's not normal. At sa lahat ng dako sa buong mundo ngayon, napakagrabe ng init, no? Yung grass fire, milya-milya po. Sobrang init, pag umulan, sobra-sobra, pag lamig, sobra-sobra. So, pagpapaalala sa atin yan, buti, salamat sa Diyos, buhay tayo. Hanggat hindi pa tayo tinatamaan, repent, magsisi, magbalik loob na po. Magbalik loob, sabi ni Jesus, bago mahuli ang lahat. Paalala lang po yan, no? Baka maabutan tayo, sudden death, mahirap na. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Yung po mga paulitin ko lang po, no? Isama nyo sa kumpisal sa Sunday yung mga nagawa natin kasalanan sa sexual restriction ng ating topic. Yun lang po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone. Okay, thank you sa iyo, Brother Junre. Brother Junre, no? Brother Angel. So, salamat sa inyong panonood. Abangan nyo po ha, bukas ng gabi, may talakayan po tayo sa isang Muslim boy kung saan ang topic is patutunayan na ang Biblia ay salita ng Diyos. So, hindi siya pwedeng lumiko. Ang tanda niya, ang topic ay hindi pwedeng iliko sa Quran. Biblia lang talaga. Ganito, Brother Jando. Ganito. Dahil ako ang mapapatunay niyan bukas, ang salita ng Diyos, ang Bible ay salita ng Diyos. So, dito, hindi pag-uusapan ang canonicity of the Bible. Beside the topic po yan. Compilation of the Bible at yung listing of the Bible, hindi po yan ang pag-uusapan. So, according to Bible and reference, patutunayan natin na ang Bible is salita ng Diyos. Since hindi naman naniniwala ng Bible to at reference, gagamitin ko yung Quran nila as reference. Hindi. Pwede ba yun? Ha? Pwede ba yun? Pwede, syempre. Reference kasi yun ang authoritative book na pinapaniwalaan niya. Okay. Kasi yun ang authoritative book niya. Hindi mo siya mapapauubro sa mga circular books lang. Hindi yan oo.
Pero dahil Okay, okay. Quran ang gagamitin, Quran ang pinaniniwalaan na, yun ang gagamitin natin panlaban sa maling belief nila. Pero yung paggamit natin sa Quran, hindi yung patunay na inspired book ang Quran. Hindi po. No, gagamitin natin yon dahil sa historical value. May historical value po kasi. Ang ano ang pananampalataya ng mga nasinaunang Muslim yung sumulat ng Quran patungkol sa Bible. Kung parehas ba sa paniniwala nila ngayon. So yun po ang gagamitin nating reference bukas, Barjando. Okay, so yun po ang ano natin, ang ating talakayan bukas ng gabi. So let us get ready, no? Nanood lang po tayo sa mangyayaring talakayan. Sige, nabago ito presentation na ito. Hindi nabago presentation. Walang nabago sa presentation. Ito si Muslim nagchat na sa akin. Mukhang super excited pa ito kaysa kay Brother John Ria. Okay? Okay, so ang una mo sa salita, Brother John Ria, ikaw, di ba? Yes, kasi ako ang mapapatunay eh. Oh. So nabaliktad yan kasi nasa negative ka. Okay? So dito na po tayo ngayon sa ating huling closing prayer na po tayo. Dahil wala si Father Bobby ngayon para sa final blessing. So closing prayer na po tayo, no? Teka muna. Bago tayo makalimutan, lagi ko napapakita natin Edna dito eh. Huwag tayo sa muna sa commercial muna ni Father Darwin. Father Darwin! Pasok! Hello mga kapatid, magandang araw po. Dahil napalawak din natin yung through social media, marami nang pumapasok sa seminaryo. At walo po yung lumapit sa atin na magpatulong ngayon lang na school year. At merong dayusisan, maraming dayusisan, at meron ding mga religious po. At ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami. At sabi ko sa kanila, pasok lang kayo doon. Dalhin nyo lang yung pangalan ko. At ang Diyos is a great provider. So meron tayong sana matulungan natin sila. Meron kayong biyaya, pwede kayo mag-share any amount po para sa financial support ay magampanan natin at marami pa tayong matulungan na papasok sa seminaryo po. Meron tayong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel natin. At yan po ay gamitin natin for evangelization po. Hindi po yan para sa sarili ko. Meron tayong sports evangelization, meron tayong mga market evangelizers, at meron silang maraming mga kinakailangan. At through sa inyong generosity, marami tayong maabot at marami tayong matutulungan. No? Fighty Maria at Tax FD with a humble heart po. God bless. Okay, yun po si Father Darwin at saka Brother John Ray. Huwag mo kalimutan ha, yung mga stand ng mga protestante, hindi pwede natin tanggapin yan kasi protestante nga yan eh. Ay, may inanda na akong reference dyan, bro, dyan doon. Siyempre iba yun, pero kung tayo ang gagamit, okay lang kasi katoliko tayo. Pero pag sila gagamit sa atin, hindi pwede mag-apply yan dahil iba ang pananaw. Hindi yan pwede gamitin sa atin bukas. Kasi may aral ang simbahan patungkol dyan. Pinapkondima na simbahan yan eh. Ayun. So, ano na natin yun kasi baka nag-ano na kasi siya na yung mga inano niya ng mga video, yun daw ipipresent niya ko sa bahala ka gamitin mo kung gusto mo. Yan sabi ko. Okay, so paalam na po sa inyong lahat at closing prayer na po tayo sa gabing ito. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.